So, hello, welcome back, So, today, uh, may share na naman ako sa inyo na bagong napag-aralan ko, and then, of course, katotohanan na nagsimula sa Bible. So, kanina umaga pagising ko, naka-attend ako sa misa ng Poong Nazareno, So, yun yung misa sa Poong Nazareno, yun yung transfiguration of the Lord. Nagkataon na yan ang tema ng misa na naatinan ko. So, doon ko napag-alaman, and of course, sa mga previous na video ko na a-upload ko na rin yung tungkol kay Mrs. at saka kay Elias, yung ating mga propeta. So, kumbaga, dito ko nalalaman na yung papel ni Moises is simbolo ng mga utos, o yung kumbaga siya yung law ng mahal na Diyos noong panahon. Simbolo siya ng mga utos, yung mga law, and then si Propeta Elias ay siya naman yung represent ng mga propeta. And then si Moises yung represent ng law. Yun yung papel nilang dalawa. That's why na nung one time na nagpakita ng talinhaga, yun yung transfiguration nga, yung sa bundok, yung nanalangin si Jesus na umiba ang kanyang anyo ng kanyang mga damit ay nagiging busilak na kulay puti, and then natutulog yung mga apostol, and then nakamata si Pedro na nakikita niya yung pagbabago ng ating Panginoon at may dalawang siyang kasama. That's why na doon din yun sa tema na yun nakalagay na gagawa nga sila ng dalawang kubol, bali tatlo lahat, para doon na lang sila mananatili. Pero bandang huli ay si Jesus na lang nakikita nila, pero nakita nila si Moises at saka si Elias, kasi yun nga ang noong panahon ng si God, si Jesus Jehovah o yung Spirit, yung panahon na yun, si Moises ay simbolo siya ng utos, and then si Elias ay simbolo ng mga propeta. So ganun nga yung nagiging papel ng dalawang propeta natin. So si Elias, napakaganda ang kanyang pagkamatay, di ba? Siya yung namatay na winaswas nila yung balabal niya sa tubig at bumaba ang karito ng apoy, and then yung kabayo, and then dinala si Elias sa langit sa ipo-ipo. O, di ba? Napaka-special yung pagkamatay ni Elias. So, si Moises, gusto ko kukunin ang kanyang history, and then isi-share ko rin sa inyo. Alam niyo ba guys, na hindi naman ako mahilig magbasa ng Bible. Ngunit malapit ako sa Diyos mula noon pa. Kaya madali maintindihan once na makabasa ka na ng Bible, madali mo maintindihan at maunawaan ang lahat. And then, nagsusubaybay ka sa mga Bible study, sa mga fellowship, sa mga misa, madagdagan yung knowledge mo, at ikaw mismo maka-create ka ng sarili mong pag-uunawa na mula sa Bible. So, yun na nga guys, napakaganda ang pagkamatay ni Elias. Now, gusto ko pang malaman at ma-share na naman kung paano namatay si Moises. Yes, nung bata tayo, nakikita at naririnig natin yan sa mga aklat. Ngunit hanggang kwento lang yan, hanggang history lang yan. Hindi natin nababasa ang kabuuan ng Bible at naunawaan ang nagkakarapat-dapat, di ba? So ngayon, nagkaroon ako ng panahon upang magbasa ng Bible at makikibahagi sa ibang fellowship upang madagdagan ng aking karunungan. That's why na isinishare ko na rin sa inyo, o ibabahagi ko rin yung aking alam, lalo pa sa mga kabataan na hanggang kwento lamang ng aklat ang kanilang nalalaman, kagaya ko rin.
Ngunit sa edad ko na ito, nagkaroon ako ng interest sa pagbabasa ng Bible. So, pasalamat din ako sa mga brothers and sisters ko sa grupo namin, na napakagaling nila mag-explain, magpaliwanag, na angkop din sa aking nalalaman. At napapasalamat ako noon dahil na malaking bagay na naitutulong yun sa akin sa lalong pag-improve ng knowledge ko regarding sa Bible at pag-aral ng pagkabuhay ng ating Panginoon. So, hindi lihim sa atin na first coming ni Jesus is nagiging bata siya, no? At si Mama Mary yung nagiging pinili ni Ina. Nagsimula sa pagkabata hanggang sa siya ay lumaki, nakikisama sa atin, nakikihalo sa atin. 'Di ba? Nilansang sa cross, namatay, dahil marami pang tao na hindi naniniwala sa kanya, no? Hanggang sa namatay siya. So, yung mission ni Jesus nung panahon na yon para sa mga tao o yung punishment sa mga tao ay hindi ho yun na iibigay. Dahil nga ay hindi ho natapos yung mission. Kaya nga mayroon pangalawang pagbabalik si Jesus, no? So, bali mayroon siyang pangalawang pagbabalik. So, kung nanampalataya ka sa mahal ni Diyos, yun ang alamin mo kung paano babalik ang mahal ni Diyos sa pangalawang pagkakataon. Hindi kagaya nung una na nagiging bata siya, nagiging tao siya, di ba? Sa ngayong panahon, according sa mga nalalaman ko at sa mga naririnig din natin sa mga reliyon o sa mga ibang tao na religyoso, si Jesus daw ay bababa sa langit kasama sa mga angel, sa mga propita na yan, Pero dapat alamin natin ang tama. Mangyayari ho yun. Totoo ho yun, no? Kasi diyan naman talaga Ngunit maraming propesya ang nangyayari na hindi lang yun ang pagbaba ni Jesus. Sa pangalawang pagkakataon, sa aking pagkakaalam, 2 bisis bababa ang Panginoon or 2 bahagi ang kanyang pagbaba sa mundo, no? At saka yung sign, no? Ang sign sa pagbaba ni Jesus sa mundo, yung mga kalamidad, 'di ba? Yung mga sakuna. Yung mga sakuna sa pagbaba ng ating Panginoon, yung sign ay nagsisimula yung kaharian laban sa kaharian, bansa laban sa bansa, mga lindol, mga sakuna na nakakatakot, 'di ba? Nangyayari na. Yun na ho yung sign na malapit na ho siya bababa. So, ang mga tao guys, isipin nyo, sa ngayong panahon, 'di ba, maraming mga kasalanan, So, kung sa tingin mo guys, kung bababa si Jesus Christ na kasama sa alapaap at sinasalubong ng mga angel, no? Na kumakanta yung mga angel sa trompeta at mapakita lang bigla sa tao. Ano sa tingin mo magiging reaksyon ng mga tao? 'Di ba? Ano kaya sa tingin mo? Kasi kung naririnig nyo noong panahon, si Jesus nga, sa panahon ni Moises, ang mga tao nakarinig lang ng busis, ng kulob at kidlat. Ang mga tao nga ay natatakot, di ba? Ang mga tao nga ay natatakot na sa busis. Kaya nga sinabihan nga nila nun si Moises na, Moises, ikaw na lang magsalita sa amin, wag lang ang Diyos, kasi baka hindi namin makayanan at mamamatay kami. Alam ko na babasa at na nakikita at naririnig nyo rin yan sa Bible. So, yung second time of coming ng ating Panginoon, dapat natin paghahandaan yun. So, hindi naman natin malalaman yung kanyang pagbaba, di ba? So, dapat nating tatandaan, ito yon. Nakalagay sa Matthew 24 verse 27, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagpaparito ng anak ng tao, no? 'Di ba? Nakalagay yung ganun. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Yun nakasulat sa Matthew 24:44. 'Di ba nakalagay naman na ang Panginoon is bababa na parang magnanakaw? Walang nakakaalam, kahit ni anghel walang nakakaalam.
So guys, tatandaan natin, bababa si Jesus na parang magnanakaw. Iba rin yung bababa siya na nakasakay siya sa ah, ulap kasama na sinasalubong sa ng mga angel. So, kasi nakalagay naman talaga sa may Bible natin na bababa siya na parang magnanakaw. So, pag hindi ho yun matupad at hindi ho yun matuloy, ano ang ibig sabihin nun? Hindi matuloy yung propesya sa Bible. Na bababa siya na parang magnanakaw. So, parang magnanakaw, nakakatok sa iyong pintuan. So, bababa siya na walang nakakaalam na para siya magnanakaw at kakatok sa inyong pintuan. Nakalagay ho yun sa Bible. Sa propesya po natin yan, nakalagay ho yun. So, ibig sabihin, bababa si Jesus na magpakatao. So, yun ang dapat natin paghahandaan at dapat natin alamin. At nakalagay rin sa propesya na bababa siya na nakasama yung mga angel na nagsasalubong sa kanya, milyon-milyon na angel na tinutrumpeta siya, totoo din ho yun, bababa ho siya. Kaya nga, nakalagay na ang pagbaba ng ating Panginoon sa aking pagkakaalam at saka sa aking mismo na nababasa ay 2 bisis sa pangalawang pagkakataon ng kanyang pagbaba. At ano yon? So, lagi nating tatandaan guys na at kayo rin pag-aralan ninyo ang 2 hakbang ng pagbabalik ng Diyos. Una, siya ay babalik sa palihim na paraan bilang anak ng tao. Magkatawang tao muli. Yan, magkatawang tao muli. Kasi alam guys, pag hindi siya magkatawang tao, paano siya harapin ng mga tao makakasalanan dito sa mundo? No? Kung espiritu lamang siya. Ang pangalawa, siya ay babalik sakay ng puting ulap at nakikita ng lahat na para sa pagpaparusa. Yun ang tinatawag na bago ang kalamidad, pupunta si Jesus, magiging tao siya muli, kakatok sa mga pinto natin, no? Palihim siya na bababa sa lupa. Kasi paano niya hahatulan ang tao kung magiging espiritu siya? Wala akong taong maglakas loob na haharapin sa espiritu dahil na lahat tayo ay makasalanan. Ang banal na espiritu is banal. Wala akong taong kumbaga walang taong makayasang harapin sa banal na espiritu. So paano hahatulan ng tao, di ba? Kaya nga 2 hakbang ang pagbalik niya sa lupa. Magiging ang unang hakbang niya, ang pagbalik niya ay palihim na parang bilang isang magnanakaw. Nakapropesiho yan sa Bible. So paano yun matutupad ang Bible pag hindi siya magiging tao muli? Kasi nakalagay na ang anak ng tao. So paano mangyayari na hindi matupad yung anak ng tao? Kaya nakalagay ho yun sa Bible. So it means magiging tao siya muli. Ano? Ang pangalawa, siya ay babalik sakay sa puting ulap, no? At makikita ng lahat para sa pagparusa.